Ipinagbibili nila doon sa mga nakalibing na bantayan ng kayamanan laban sa sino mang gustong umangkin. Walang dapat na makaalam nito. Malamang, marami pa tayong mahuhukay. Ay, tulungan niya ako! Tulong! Tulong! Kwentong Takip Silim. Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Magandang araw, Sir Jupiter. Maaari niyo akong tawaging May. Ngayon ay 32 years old na ako at isang sari-sari store owner dito sa Metro Manila. Libangan ko na ang makinig sa inyong channel araw-araw, kaya naisip kong ipadala itong karanasan ng aming pamilya. May mga bahagi nito na ako mismo ang nakaranas. Ang kalakhan naman ay kinuwento sa akin ni Lolo noong 18 years old pa lamang ako noong 2010. Siya naman ay 68 years old noon at fresh na fresh pa sa kanyang isip ang mga pangyayaring nagsimula noong 2004. Ang ibang bahagi ng kwento ay nagmula sa tatay kong si Ernie na naging saksi rin sa ilang pangyayari. Sir Jupiter, lumaki akong katabi lang namin nang inupahang bahay ang aking Lola Dali at Lolo Eloy sa isang mahirap na komunidad dito sa Metro Manila. Nag-iisang anak nila Lolo at Lola ang tatay ko kaya sobrang close kami sa kanila. Kami yung madalas tawaging urban poor pero hindi naman kami sumasala sa pagkain. Kung ikukumpara sa ibang mahihirap, masasabi sigurong mas nakakaangat kami ng kaunti. Dahil parehong may regular na trabaho sina Lolo Eloy at ang tatay kong si Ernie. Pareho silang karpintero at tubero at kapwa na sa maintenance staff ng isang pampublikong pamantasan. Dagdag pa roon, si Lola Dali ay nagbebenta ng lutong pagkain sa mga katrabaho na lolo at tatay, pananghalian at pangmeryenda. Ang nanay ko namang si Tessie ay may maliit na sari-sari store sa harap ng tinitirahan namin. Tandang-tanda ko pa na parehong excited sina Lolo Eloy at Lolo Dali noong nagretiro si Lolo noong 2002. Sa wakas, matutupad na namin ng lola mo ang matagal na naming pangarap, May. Makakapagretiro na kami sa probinsya, sa bukid. Katulad ng kinalakhan namin pareho sa Mindanao. Sa Mindanao na po kayo titira? Ayoko! Ayoko pong lumayo kayo ni Lola! Hindi naman sa Mindanao po. Dito lang kami maghahanap ng lupa sa probinsyang malapit sa Metro Manila. Yung konting biyahe lang, mapupuntahan nyo na kami. Pero bakit po kayo lalayo? Hindi ko na kayo makakasama. Mamimiss ko kayo ni Lola. Dito na lang kayo. Pwede ka namang magbakasyon doon sa amin tuwing summer, May. Mag-e-enjoy ka ron. Masarap ang hangin, malawak ang pasyalan, at sariwa ang lahat ng pagkain. Pipitasin lang ang mga gulay at prutas. Miss na namin ang lolo mo ang ganung pamumuhay eh. Alam mo namang pareho kaming lumaki sa bukid, sa sakahan. Diba, noon ko pa yun na ikikwento sa'yo kung gaano kasarap ang buhay doon. Para din ito sa kinabukasan mo, May. Kasi sa inyo rin mapupunta itong ipupundar naming maliit na bukirin. Maipapamana namin sa inyo. Yun ang gusto namin ng lola mo, na itong makukuha kong retirement pay mula sa gobyerno ay magamit sa pagpupundar ng kahit maliit na lupang maipapamana namin sa inyo. Pwedeng doon din magretiro ang tatay at nanay mo pagdating ng panahon. At ikaw naman sa iyong pagtanda. Sumisikip na kasi masyado dito sa lungsod.
At para sa matatanda, mas maganda sa kalusugan ng manirahan sa bukid. Kailan po kayo aalis? Naghahanap pa ako ng mabibiling bukid, Apo. Yung kasing konting lupain ng pamilya ko at ng pamilya ng lola mo, matagal nang naibenta. At saka nasa Mindanao nga ang mga yon. Ang gusto namin ngayon, dito lang sa malapit. Kapag nakuha ko na yung aking retirement pay, yun ang ipambibili namin ng lupa. Kahit maliit lang, makakapamuhay na kami roon ng tahimik at matiwasay. Magtatanim-tanim lang sa paligid. Mag-aalaga ng manok at baboy. Ganon. Mahal na mahal ko ang aking lolo at lola dahil nakagisnan ko nang andyan lang sila sa tabi namin, Sir Jupiter. Hindi ko maisip noon kung paano na ang buhay ko sa araw-araw kapag lumayo sila at tumira sa bukid. Kaya naman sa bata kong isip, ipinagdasal ko pa na sana ay hindi sila makahanap ng mabibiling lupa sa probinsya. Ayaw na ayaw kong mawala sila sa tabi namin. Hindi ko alam kung dahil sa aking dasal kaya natagalan nga bago nakahanap sina lolo ng mabibiling lupa na kasya sa kanilang budget. 2 taon pa silang nanatili sa inuupahan nilang tirahan sa tabi namin. Habang wala pa silang nabibiling bukid ay nagtinda pa rin si Lola Dali ng lutong pagkain sa mga kasamahan ni tatay sa trabaho at pati na rin sa harap ng bahay nila sa entreswelo. Si Lolo naman ay pa-extra-extra sa pagkukumpuni ng mga sirang bahay sa subdivision na malapit sa amin. Sana naman makahanap ka na ng mabibilhang lupa, Eloy. Kinakabahan ako na baka maubos lang yung retirement pay mo at mauwi sa wala. Saan tayo pupulutin pag nagkaganon? Masasayang ang lahat ng pinaghirapan mo. Yan din naman ang ikinakatakot ko. Kaso ang tataas ng presyo ng mga ipinagtatanong kong lupa Hindi sapat yung pera natin. Ang mahal na pala ng lupa sa bukid ngayon. Ayaw naman nila pumayag na magtapyas lang tayo ng konti. Gusto ng mga nagbebenta yung buong lupain ang bibilhin. Hindi natin kaya. Hayaan mo, hindi naman ako tumitigil sa paghahanap. Nag-guilty rin ako, Sir Jupiter, na baka kasalanan ko nga kaya hindi makabili ng bukirin sina lolo at lola. Ayoko rin namang maubos lang yung retirement pay ni lolo, kaya itinigil ko na ang pagdarasal na sana ay huwag silang makahanap ng mabibiling lupa. Para namang himala na nakatagpo na si lolo ng hinahangad niyang oportunidad. Dali! Ito na! Matutupad na ang pangarap natin. Makakabili na tayo ng lupa. May nahanap na ako na kaya ng budget natin. Talaga? Saan? Malapit lang, sa Zambales. Ay, maganda nga ron. May mga malapit pang beach. Paano mo naman nahagilap yan? Yung isang kasabay kong nag-retire, si Bonnie, tinimbrihan ako. Kasi bibili rin siya. Kapareho rin natin yung pangarap nilang mag-asawa. At pareho kami na 2 taon nang walang mahanap na lupa. Itong natsyempuhan niya, malawak, pero payag yung may-ari na paghati-hatiin sa mga maliliit na buyer na tulad natin. Basta sama-sama at iisang bilihan lang. Yung kumpare raw niyang si Pilo ang humatak sa kanya. Pero kailangan pa nila ng dagdag na makakasama para mabuo yung grupo ng mga buyer. Naisip daw agad niya ako. Ay, mabuti na lang. Mahusay ka naman kasing makisama kaya mahal ka ng mga kasamahan mo. Maganda talaga yung may tinatanim kang mabuting pakikisama sa kapwa. May meeting daw kami sa Makalawa. Makakaharap na raw namin si Mr. Amante Katigbak. Siya yung kinatawan ng may-ari ng lupa kasi nasa States na yung may-ari. Mag-i-schedule daw ng pagbisita doon sa lupa. Ay, salamat sa Diyos. Nataon na Sabado ang schedule ng pagbisita sa lupa sa Zambales, Sir Jupiter. Kaya naisama ako ni na lolo at lola. 12 anyos ako noon.
6 sina lolo na mga buyer. Maghahati-hati sila sa lupa na ibinebenta ng may-ari. Yung may-ari na raw ang magpapasubdivide at may kanya-kanyang titulo na ibibigay sa kanila. Bawat isang buyer ay pinayagang magsama ng 2 kapamilya sa site visit. Ipapasyal na rin daw kasi kaming lahat ni Mr. Katigbak sa kanyang beach sa Zambales. Umupa siya ng 2 malalaking van para sa aming lahat. Kung ready na kayo makita ang inyong lupain, isang ang malakas na woohoo! Okay, let's go! Hindi ko makakalimutan si Mr. Amante Katigbak, Sir Jupiter. Liban sa maboka siyang tao na malakas ang dating, meron pa siyang nunal na kasing laki ng pasas. Sa itaas ng kanyang kanang kilay, para bang laging may malaking bangaw na nakapatong doon. Noong una ko nga siyang nakita, napatitig ako sa nunal na yun. Natigil lang ako noong siniko ako ni Lola Dali sa tagiliran. Umayos ka, May. Kung hindi, pauuwiin kita. Sorry po, Lola. Isa-isa naming pinuntahan ang bawat kaputol ng lupa na bibilhin ng bawat buyer. Sa edad kong 12 anyos, medyo bored ako sa bahaging yun ng trip, Sir Jupiter. Pare-pareho lang naman kasi ang nakikita ko. May mga puno at damuhan, ni wala ngang mga bahay. Pero yung mga buyer na kasing edad ni na lolo at lola, tuwang-tuwa. May mga mangiyak-ngiyak pa. Na-excite lang ako noong sinabing lupa na ni na lolo at lola yung hinintuan ng van. Nagmamadali akong sumama sa pagbaba. Ang sabi nga kasi ni lolo, mamanahin namin mula sa kanila ang lupang yun. Feeling may-ari na rin ako. Napakalamig ng aircon sa loob ng van kaya inaasahan kong napakainit sa labas dahil tirik ang araw. Pero paglabas ng pinto ng van, nagulat ako na mas malamig pang hangin ang sumalubong sa akin, Sir Jupiter. Dagdag pa, biglang kumulimlim ang paligid. May lumatag na parang makapal na usok o alapaap ni hindi ko maaninag sina lolo at lola na nauna sa akin sa pag-ibis. Lolo? Lola? Asan kayo? Dahan-dahan akong naglakad. Hinahanap sila at yung iba pang mga kasamahan namin. Sa bandang unahan medyo panipis na yung ulap, kaya doon ako pumunta. Sementeryo? Oo, Sir Jupiter. Nagulat ako't kinalabutan dahil sa pagnipis ng mga ulap at ang nakita kong kinatatayuan ko ay isang sementeryo. Mukhang lumang-luma na ito dahil nabubulok na ang mga kahoy na krus na nakatayo sa bawat libingan. Mukhang sementeryo din yon ng mahihirap dahil walang sementadong nicho o lapida. Panay mga nabubulok na krus na kahoy lamang. Lalo akong napasigaw sa pagtawag sa aking lolo't lola. Lolo! Lola! Asan na kayo? Nagpalinga-linga ako, Sir Jupiter, pero wala talaga akong makitang tao. Wala sina lolo at lola at maging ang iba pa naming mga kasama. Nag-iisa ako. Lola! Lola! Tulungan niyo ko! Andito ko! Asan na kayo? Biglang nagdilim ang lahat, Sir Jupiter. Pagdilat ko ulit nakatunghay na sa akin si Lola. Nakahiga ako sa lupa. May, Diyos ko. Mabuti nagkamalay ka na. Lola! Anong nangyari? Bakit kayo nawala? Nawalan ka ng malay, May. Baka nabigla ka sa init. Ang mabuti pa, Apo, doon na muna kayo ng lola mo sa van. Ako na lang ang sasama kay Mr. Katigbak sa pag-iikot para tingnan yung lupa. Masyadong mainit, hindi mo kinaya.
Pagdating sa van, ikinwento ko kay Lola ang lahat ng nakita ko, Sir Jupiter. Sobrang nakakatakot, Lola. At saka, bakit ganun? Hindi ko kayo makita sa paligid. Hindi ko rin kayo marinig. Kahit isa man lang sa inyo. At sa mga kasama natin. Yung sementeryo lang ang nakikita ko. At napakatahimik ng paligid, Lola. Lola, bakit nyo bibili nitong lupa kung sementeryo pala ito? May, wala namang sementeryo. At saka walang ulap sa paligid. Guni-guni mo lang yun nung nawalan ka ng malay. Nakakabasa mo yan ng horror stories eh. Panay ganyan tuloy ang laman ng imahinasyon mo. Kung sa bagay, totoo yung sinabi ni Lola na mahilig akong magbasa ng horror stories, Sir Jupiter. Usong-uso noong mga panahong yun ang mga librong tungkol sa Pinoy na ghost stories. Pinagpapasapasahan namin ito ng aking mga kaklase dahil laging bumibili yung isa naming classmate na medyo mas maalwan ang buhay. Pero hindi libre yung pagbabasa. Pinaparentahan niya yun sa amin. 5 piso lang naman kada overnight kapag bagong labas na libro. Mas mura kapag yung mga luma na. Kaya tinatapos ko talaga yung buong libro sa loob lang ng isang gabi. Paglabas mo ng van kanina, May, gumewang ka na agad. Papunta na nga ako sa'yo para alalayan ka eh. Pero pag hapak mo sa lupa, bumagsak ka na agad. Nako, mabuti na lang sa damuhan ka bumagsak at walang batong binagsakan ng ulo mo. Tumingin ako sa labas ng bintana ng van, Sir Jupiter. Wala ngang ipinagkaiba yung view sa mga nauna naming pinuntahang mga lupa. Wala nga yung nakita kong sementeryo. Takang-taka ako. Naisip ko baka nga tama si Lola. Baka parang panaginip lang yun o panandali ang bangungot habang wala akong malay. Binura ko na lamang iyon sa isip ko. Pagkatapos maikot ang 6 na putol ng lupa, dinala kaming lahat ni Mr. Amante Katigbak sa isang beach resort. Hindi na kainitan ng araw pagdating namin sa tabing dagat. Nagkasayahan ang lahat doon bago bumiyahe pauwi. O, di ba? Maganda yung lugar na titirhan namin ng lola mo, May. Kapag nagbabakasyon ka sa amin tuwing summer, pwede rin tayong pumunta sa beach. Oo nga, Lolo. Di masaya ka na sa desisyon namin ng lolo mo. Mamimiss ko pa rin po kayo araw-araw. Pero tuwing summer talaga, doon ako titira sa inyo. Dahil lahat ng mga buyer ay may nakahanda ng perang pambayad, wala pang 1 buwan, hawak na ni Lolo ang kanilang titulo sa lupa. Halos wala silang pagsidlan ng tuwa ni Lola. Nagluto pa ng pansit si Lola bilang selebrasyon. Magtatayo na agad ako ng bahay dun sa lugar. Kahit wala pang kuryente ron. Sapat pa naman yung naiwan sa pera namin para makabili ng generator. Maglalagay din ako ng poso. Magpapakulo lang naman kami ng tubig at magdadala ng water purifier. Mga 2 pahinante lang siguro ang kailangan ko sa pagtatayo ng bahay at poso. Ako na yung isang helper mo, Tay. Kukunin ko na yung vacation leave ko para magawa natin agad yung bahay nyo at para makatipid din tayo. Nako, maraming salamat anak. Siguradong maganda ang pagkakagawa ng bahay kung kayo ng tatay mo magtutulungan. At malaking tipid nga kung isang helper na lang ang babayaran. Inayos na namin ang aming budget. May nakalaan na rin para sa gagawin naming maliit na manukan at ilang biik. Sa pagbebenta ng itlog, manok at baboy, kaya ng tustusan ng simpleng pamumuhay namin. Lalo pat magtatanim din kami ng mga gulay at prutas. Yung ilog na dumadaan dun sa duluhan ng lupa, may mahuhuli rin kami ron na hito, dalag at ulang. Hindi na problema yung ulam sa araw-araw. Maghahanap din ako ng second-hand na owner jeep para mailuwas namin sa palengke sa bayan ang aming paninda. Tsaka May,
Yun ang gagamitin natin papunta sa beach kapag nagbabakasyon ka sa amin. Buong akala namin, Sir Jupiter, ay katuparan na nga iyon ng lahat ng pangarap ni na Lolo at Lola sa tahimik na pagre-retiro. Hindi namin alam. Simula pala iyon ng pinakamasamang bahagi ng kanilang buhay. Walang naging problema sa pagtatayo ni na Lolo at Tatay ng bahay. 15 araw ang vacation leave ni Tatay pero naging halos 1 buwan yun, kasama na ang mga araw ng Sabado at Linggo at nataon pang mga piyesta opisyal. Tamang-tama lang para matapos nila ang lahat ng kailangang tapusin, pati ang mga kulungan ng manok at baboy. Hindi ba ho kayong malulungkot dito ni Nanay, Tay? Napakalayo ng pinakamalapit na bahay, yung kinamamboni. Wala man lang kayong ibang mapupuntahan. Kayong dalawa lang ni Nanay magkasama sa araw-araw. Hindi gaya ho doon sa tinitirhan natin ngayon, tabi-tabi mga bahay. Abay, doon na nga kami rinding-rinding ng nanay mo. Yung ingay sa lungsod. Itong ganitong katahimikan ang matagal na naming inaasam-asam. Mabuti na lang may nahagip na signal ng TV yung antena kahit papano. At napapagana ng generator yung TV, refrigerator, tsaka ventilador. Yung ref lang naman ang laging paaandarin ng generator. Hindi naman kami laging manonood ng TV. Yung ventilador, hindi rin masyadong kailangan. Sa kainitan lang siguro ng katanghalian. Presko naman kapag hapon hanggang gabi. Makakatipid kami sa gasolina para sa generator. Basta sisiguruhin ko lang na laging may gasolina yung jeep para makapunta kami sa bayan kung kinakailangan. Kasama kaming lahat nung lumipat na ng tuluyan sina Lolo at Lola sa bahay nila sa bukid. Natulog pa kami roon ng isang gabi. Kahit simple lang yung bahay nila Lolo at Lola na yari sa konting simento at kawayan, may kwarto talaga na inilaan para sa amin ni Nanay at Tatay. Pero hindi ako natulog kasama si Nanay at Tatay. Hiniling ko na matulog sa tabi na Lolo Eloy at Lola Dali. Tulad ng lagi naming ginagawa, magmula pa noong maliit ako. Madalas akong doon sa kanila natutulog sa pagitan nilang dalawa. Dahil alam kong mamimiss ko yun. Gusto kong sulitin ang aming pagsasama. Pero hindi maganda ang naging unang tulog ko sa bahay nila, Sir Jupiter. Nakaramdam ako ng kakaibang ginaw. Parang katulad nung naramdaman ko noong una naming binisita ang lupang binili nila Lolo at Lola. Pagdilat ng aking mga mata, naaninag ko na parang may makapal na ulap o usok na pumapasok sa bukas na bintana ng silid. Natakot ako. Gusto kong gisingin sina Lolo at Lola na himbing sa aking magkabilang tabi. Pero walang tunog na lumalabas mula sa aking bibig. Gusto ko silang kalabitin pero hindi ko maigalaw ang alinmang bahagi ng aking katawan. Unti-unti akong pinaikutan ng makapal na ulap at para ako nitong hinila upang bumangon. Hindi ko alam kung paano ako nakalampas kina Lolo at Lola pero nasumpungan ko na lang ang aking sarili na naglalakad palabas ng silid tulugan hanggang palabas ng kubo. Sa labas ng kubo, Sir Jupiter, nakita ko uli yung sementeryong nakita ko noong una akong tumuntong sa lupaing yun. Kaparehong-kapareho. Nakapaikot sa bahay ang mga libingan. Naroon pa rin ang mga krus na gawa sa nabubulok na kahoy. Nanginig sa takot ang aking kalamnan. Nakita kong gumalaw ang lupa sa bawat puntod. Inuuga mula sa ilalim. Ano yun? At nakita ko, Sir Jupiter, na unti-unting lumabas mula sa bawat puntod ang mga kamay na kalansay. Unti-unti habang sa buo-buong kalansay na ang lumalabas mula sa bawat hukay. Gusto kong tumakbo mula sa aking kinatatayuan sa may labas ng pinto ng kubo pero hindi ako makakilos, Sir Jupiter. Lumakad ang mga kalansay papunta sa kubo, papalapit sa akin mula sa iba't ibang direksyon.
Nakapaikot sila sa kubo. Palapit ng palapit. May! May! Ay, Diyos ko! May, gumising ka! Ha? Bakit? Anong nangyayari? Binabangungot si May! Kising, May! Lola! Lolo! Andiyan na sila! Masamang panaginip lang yun, Apo. Wala na yon. Andito kami. Nandyan sila sa labas! Napapaligiran na nila tayo! Mga kalansay! Bumangon sila mula sa hukay! Shh! Walang mga kalansay, May. Panaginip lang yun. Masamang panaginip. Wala na yun. Gising ka na ngayon. Kasama mo kami. Nakita ko uli yung sementeryo, Lola! Yun na yun pa rin! Anong sementeryo? Yung nakita ko nung sinabi niyong nawalan ako ng malay. Noong una tayong bumisita sa lugar na ito, nakita ko na noon pa na sementeryo itong lugar na ito, Lolo. Tapos nakita ko uli. Pero ngayon, may mga kalansay nang lumabas mula sa mga hukay. Sementeryo? Di ba naipasyal na namin kayo sa kabuuan nitong lupa natin? May nakita ka bang ganon? Di ba nakita mo naman na walang sementeryo dito sa atin? Wala nga po. O di ba wala nga. Kumisan talaga, Apo. Nauulit yung mga bangungot natin. Hindi ibig sabihin na totoo yun. Bunga lang yon ng imahinasyon. Naninibago ka lang siguro sa katahimikan dito at sa dilim ng gabi. Hindi gaya doon sa entreswelo na kahit anong oras ng gabi o madaling araw, may naririnig kang ingay mula sa labas, mula sa mga kapitbahay. May mga naglalakad sa iskinita, umuuwi kahit anong oras ng gabi. At saka kahit nagpapatay tayo ng ilaw sa kwarto ron, laging may liwanag galing sa ilaw sa labas. Pero hayaan mo, sa katagalan masasanay ka rin dito. Mas masarap ngang matulog kapag ganito. Oh, yayakapin ka na lang namin ng lolo mo hanggang makatulog ka ulit. Dating gawi, ang aming bebe sandwich. Bebe sandwich! Umuwi na kami ni nanay at tatay sa lungsod, Sir Jupiter. Nalaman ko na lang ang mga detalye ng mga sumunod na mga pangyayari sa bukid mula sa isinalaysay sa akin pagkatapos ng lahat. Nagawa naman ni na Lolo Eloy at Lola Dali ang kanilang mga plano sa kanilang maliit na bukid. Nasimulan nila ang pag-aalaga ng manok at baboy at pagtatanim ng mga gulay at prutas. Palibhasa parehong batak ang katawan sa pagtatrabaho, hindi sila nahirapan sa ganoong buhay. Isa pa pareho silang ganoon ang nakalakhan. Swerte na may cellphone signal sa kinalalagyan nila kaya kahit papaano nakakapag-text sila ni tatay sa isa't isa. Kaya nababalitaan nila si tatay. Isang araw, hangos na pumunta sa kanila yung kaibigan ni Lolo Eloy na si Lolo Boni, yung kasabay niyang bumili ng lupa. Oh, mabuti naman at napasyal ka rito sa amin, Bonnie. Hindi maganda yung dala kong balita, Eloy. Si paring Pilo sumakabilang buhay na inatake sa puso. Ha? Mas bata pa ng kaunti sa atin yun, ha? Diyos ko, nakakabigla naman. Hindi lang yun ang nakakabigla. Damay din tayo, Eloy, dali. Anong damay? Anong kinalaman natin sa kanyang atake sa puso? Yung dahilan kung bakit siya inatake sa puso, doon tayo damay. Nagpunta raw ng munisipyo si Pilo para malaman kung magkano yung babayarang amilyar sa lupa. Para nga naman mapag-ipunan na habang maaga. Dala niya ang lahat ng papeles niya sa lupa pagdating doon ang sabi sa kanya hindi naman daw nabenta yung lupa at hindi na pa subdivide. Buo pa rin yung titulo at hawak pa rin ng may-ari na nasa States. Ano? Imposible yun. May hawak tayong kanya-kanyang titulo. Baka gusto lang siyang hinga ng lagay nung nakausap siya. Hindi nga raw naniwala si paring Pilo
Kinontak daw yung kamag-anak na abogado. Yung abogado raw yung nag-imbestiga. Pagkatapos pinagalitan pa raw si Pilo kung bakit hindi siya kumonsulta bago niya binili yung lupa. Dahil totoo yung sinabi ng taga-munisipyo. Doon na inatake si paring Pilo. Diyos ko, ibig sabihin, lahat tayo na peke. Ganon na nga. Hindi pwede ito. Hindi pwede ito. Walang hiya yung amante katigbak na yon. Magnanakaw! Paano na tayo? Yun lang ang pera natin. Sa'yo na ang pera natin. Halos wala nang laman ng account natin sa bangko. Ganyan din kami ng misis ko. Ibinuhos na namin dito lahat. Dali, Bonnie, hindi tayo matutulad kay Pilo. Tatagan natin ang ating mga sarili. Maniningil tayo. Bonnie, kausapin natin ang mga kasama nating bumili ng lupa. Ilaban natin to. Wala na tayong maasahan mula sa pamilya ni paring Pilo Eloy. Nung tinawagan ko yung panganay na anak yung nakausap ko, yung inaanak ko, nasa Maynila na sila. Doon nila dinala si Pilo para ilibing. Si Maring Nena raw inaatake na ng high blood kaya tinututukan din nila. Kaya ayaw na nilang bumalik doon sa lupa. Ipapahakot na lang daw nila yung lahat ng gamit ni na paring Pilo. Nung tinanong ko kung anong balak nila kay amante katigbak, ayaw na raw nila ng gulo eh. Gusto na raw nilang kalimutan yung buong pangyayari na parang isang bangungot. Kaya naman daw nilang suportahan yung nanay nila. Sa kanila na lang titira. Sayang naman yung ipinundar ni Pilo na hayaan na lang nilang mapunta sa wala. Hindi bale. Hayaan na natin sila. Yung 3 pa nating mga kasama ang kausapin natin, Bonnie. Tinawagan nga raw ni na Lolo Eloy at ni Mang Bonnie ang kanilang mga kasama, Sir Jupiter. Pero nabigo sila sa kanilang pakay. Eloy, nabalitaan na rin pala ni na Frank at Doming yung nangyari kay paring Pilo. At pareho silang nag-aal sa balutan na. Sina Frank ililipat na raw sa bayan ng misis niya sa Cebu. Inalok daw sila na doon na lang magtayo ng kubo sa bukid ng kapatid ng misis niya. Sina Doming naman, pipisan na raw sa anak nila sa Maynila. Nasa Saudi kasi yung manugang nun eh. Yung manugang daw mismo yung nagsabi na doon na lang sila. Samahan nila yung anak nila at mga apo. Parehong ayaw na ng gulo ni na Frank at Doming. Ang sabi pa nga ni Doming, baka tayo pa raw yung baliktarin at palabasing land grabber. Baka tayo pa yung makulong. Eh kung may dapat ikulong, si amante katigbak yun, hindi tayo. Biktima tayo rito. Ito nga rin si Bert, nung kinausap ko, ayaw din pumalag. Aalis na lang din dun sa lupa. Babalik din sa Maynila kahit walang-wala. Ang sabi niya, kapag isinuplong natin si amante, kailangan natin ng pambayad sa abogado. At taon ang itinatagal ng mga kaso dito sa Pilipinas. Wala tayong panusto sa ganon. Wala rin mangyayari. Lalo lang tayong mawawalan. Tama rin naman siya, Eloy. Yan nga din ang inaalala ko. Kaya nga hindi sa ganong paraan tayo maniningil. Didiretso tayo kay amante. Ganito ang gawin natin, Bonnie. Hayaan nating umalis ng walang gulo yung mga kasama natin. Pero wag tayong umalis sa ating lupa. At wag tayong magpapahalata na alam nating niloko tayo. Hindi tayo alis, paano kung sitahin tayo? May hawak tayong titulo at deed of sale. Kapag sinita tayo, may papakita tayo na wala tayong ginawang masama. Bumili tayo ng lupa, nagbayad tayo. Pero tayo ang niloko. Kaya ang dapat na makulong, yung si amante katigbak. Yun ang hulihin nila. Ngayon, habang wala namang naninita sa atin, pwede tayong patuloy na manirahan sa binayaran nating lupa. Kung nasa Amerika ang may-ari nito, palagay ko wala nang pakialam yun sa nagaganap dito. Kaya nga siguro na pagkainteresan ito ni Katigbak. At tingin ko dito, sulitin na natin ang pakinabang natin dito sa lupa hanggang walang nagpapaalis sa atin dito. Pero hanapin din natin si Katigbak. Huwag tayo magpapahalata para hindi siya makapagtago. Eh kung hindi pa nga tayo pinagtaguan na paano kung wala na yon?
Hindi natin malalaman hanggat hindi natin siya sinusubukang hanapin. Hindi ba delikado yan, Eloy? Huwag ka mag-alala. Mag-iingat kami. Hindi ko alam ang lahat ng ito noong mga panahong yon, Sir Jupiter. Pero ipinaalam pala ni na Lolo Eloy ang lahat kina tatay. Kaya pala may mga pagkakataong lumuluwas sina Lolo at Lola at doon tumutuloy sa amin. May iba na kasing umuupa sa dati nilang tinitirhan. Yay! Andito uli kayo, Lolo, Lola! May aasikasuhin lang ang lolo mo. Ayoko namang maiwang mag-isa doon sa bukid. At saka, pagkakataon na rin para mabisita ka. Miss na kita, apo. Yun pala yung mga panahong hinanap ni na Lolo Eloy si Amante Katigbak, Sir Jupiter. Inabot rin daw ng halos 1 taon bago silang nakakuha ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan nito. Kaya pabalik-balik sila sa amin. Nung minsan dahil nadikit ang pista opisyal sa weekend at 3 araw na libre si tatay sa trabaho, sumama siya kina Lolo at Mang Boni. Pero wala raw siyang alam sa totoong balak palang gawin nung dalawa kapag natagpuan nila si Amante Katigbak. Ako man hindi ko akalaing kinayang gawin ni na Lolo Eloy at Mang Boni iyon, Sir Jupiter. Nung gabing yun, inabangan nila si Amante Katigbak sa isang hindi mataong kalye. Namanmanan na nilang naglalakad ito roon pauwi dahil malayo ang hintuan ng jeep. Katigbak! Uy, kumusta kayo? Nagawi kayo rito? Hindi mo akalaing mahahanap ka namin, ano? Yung cellphone number mo, hindi na gumagana. Nasnatch kasi yun. Nawala nga lahat ng contacts ko eh. Talaga lang, ha? Kaya hindi mo nabalita ang namatay si Pilo? Yung kasabay naming bumili ng lupa sa'yo. Ganun ba? Nako, condolence ha. Wala akong balita. Anong kinamatay? Kawawa naman. Ikaw ang dahilan kung bakit siya namatay. Dahil niloko mo kami. Bago raw nakapalag si Katigbak mula sa likuran ay tinakpan ni Mang Boni ng basahang may pampatulog ang ilong at bibig nito. Agad-agad na bumagsak sa lupa ang manloloko. Tay! Ano to? Anong ginagawa nyo? Kailangan natin siyang makausap ng sarilinan nang hindi tayo matatakasan. Tulungan mo na lang kami. Bilis, bago may makakita sa atin. Wala na raw nagawa si tatay kung hindi sumunod, Sir Jupiter. Lalo kasi silang mapapahamak kapag nga may nakakita sa kanila sa ganoong sitwasyon. Magkatuwang na isinakay nila si Amante Katigbak sa jeep ni Lolo. Itinali nila ito at tinakpan ng kumot. Tay, hindi ba kidnapin tong ginagawa natin? Mas matindi ang kasalanan niya sa atin, anak. Kailangan lang natin siyang paaminin at kailangan nating mabawi ang perang ninakaw niya. Sakay ng jeep ni Lolo, dinala nila sa Zambales si Katigbak. Naiwan sa amin si Lola Dali. Ang alam lang namin ni Nanay at Lola ay naghahanap pa rin ng magkasama sina Tatay, Lolo at Mang Boni. Nagpaumaga sila sa kubo ni na Lolo. Nakagapos ang mga kamay at paa ni Katigbak at may piring ang mga mata nito. Napagkasunduan daw nila Lolo Eloy at Mang Boni na anuman ang kahantungan ng gagawin nila kay Amante Katigbak ay patas silang mananagot. Kaya kinaumagahan ay dinala nila ito sa mismong boundary ng kanilang mga biniling lupa. Magkadikit ang mga putol na lupa ni na Lolo at Mang Boni. Nasaan ako? Anong gagawin niyo sa akin? Ayan, inalisan ka na ng piring. Hindi mo nakikilala itong lupang ibinenta mo? Di ba ipinagtur mo pa kami rito? Huwag ka mag-alala, Katigbak. Hindi kami masamang tao na tulad mo. Gusto lang namin ang hustisya. Panay peke pala yung mga deed of sale at titulo na ibinigay mo sa amin.
Ibigay mo ang perang ninakaw mo. Dugo at pawis namin yon. Hindi ko alam sinasabi nyo. Hahente lang ako ng lupa. Hanggang ngayon ba naman pagsisinungalingan mo pa kami? Abogadong kamag-anak na mismo ni paring Pilo ang nagkumpirma. Hindi binenta ng tunay na may-ari ang lupain ito. Ni hindi pinaghati-hati. Nilinlang mo kami. Isoli mo ang pera namin. May kumuha lang sa akin para ibenta yung lupa. Hindi ko naman alam na hindi sila yung totoong may-ari. Kung ganon, ituro mo sa amin kung sino yon. Pupuntahan natin. Wala na akong kontak sa kanila. Ginagago mo pa rin ba kami? Kung ganyan ang gusto mo, sige. Para makakuha kami ng hustisya, maghukay ka. Hetong pala. Bonnie, kalagan mo siya para makapag-isip-isip siya habang naghuhukay. Tay, ano yan? Anong gagawin niyo sa kanya? Tay, iba na yan eh. Tatakutin lang natin, anak, para magsabi ng totoo. Matigas siya eh. Kapag maitim ang budhi, hindi basta-basta bibigay. Kailangan maisip niya na desidido tayo. O ayan, kinalagan na kita. Huwag mong iisiping tumakbo. Hindi ka makakalayo. Nakikita mo tong shotgun ko? Magaling akong tumarget ng ibon. Ikaw pa kaya hindi ko tatamaan? Nasa gitna ka ng bukid. Walang gubat dito na mapagtataguan mo. Maghukay ka na! Tay, paano kung magbatigas pa rin siya? Sinisira mo ang diskarte namin. Kung mahahalata niyang natatakot ka, lalo yang magmamatigas. Kalansay! May kalansay! Ha? Kalansay? Ano yan, kalansay ng tao? Baka naman hayop. Ayoko na! Tulungan niyo ako! Iakyat niyo ako mula rito! Hinahawakan niyo pa ako! Ulol! Tatakutin mo pa kami? Sumabit lang yung paa mo sa kalansay, oh! Aba, mukhang ang kalansay ng tao. Hindi ito sa hayop, Eloy. Oo nga, Tay. Kalansay nga ng tao yan. Minamalas ka talaga, Katigbak. Masamang tao ka kasi. Sa lawak ba naman itong bukid, dito pa tayo na tiyempong maghukay kung saan may nakalibing palang tao. Bakit naman kaya napunta yan dito? Abutin niyo ako! Abutin niyo ako! Tulungan niyo ako makalis dito! Hinahatak niya ako! Napakaduwag naman pala nitong taong to. Oh, magsabi ka muna ng totoo, Katigbak. Bago ka namin ialis dyan. Wala akong pakialam kung sino ang mga kasabwat mo. Ang mahalaga, paano mo ibabalik ang pera namin? At kailangan namin yon. Ngayon na. Tulungan niyo lang ako! Tulungan niyo! Bigla raw nangisay si Amante Katigbak, Sir Jupiter. Nag-aalalang nagsitalon sa hukay sina Tatay, Lolo Eloy at Mang Bonnie. Katigbak! Katigbak! Anong nangyayari sa'yo? Naatake yata, Tay. Dali natin sa ospital. Eloy! Eloy, ano itong kumikinang na ito? Tingnan mo. Nakuha ko rito sa tabi ng bungo parang ginto. Ginto? Asan? Patingin. Tay, si Katigbak! Hindi na raw napansin ni Lolo Eloy si Tatay dahil sa natagpuan ni Mang Bonnie. Parang ang medalyong ginto. May kasama pa ba ito, Bonnie? Baka meron pang nakabaon sa ilalim. Tatay, paano tong si Katigbak? Ano bang nangyayari dyan? Humihinga pa ba? Opo, mukhang inatake. Kailangan natin dalhin sa ospital. Humihinga naman pala eh. Halika, iakyat natin. Pinagtulungan daw nilang iakyat mula sa hukay si Katigbak. Inihiga nila ito sa jeep. Dito ka lang, Ernie. Bantayan mo yan. Huwag mong hahayaang makatakas. Tay, makakatakas? Wala nang malay yung tao. Dalhin na natin sa ospital. Teka, mahalaga itong nakita ni Bonnie.
Isinalansan ko na muna dito sa gilid yung mga buto para makapaghukay ng mabuti. Ayun! Bonnie! Ayun oh! Meron pa! Oo nga, ginto! Bawing-bawi na tayo! Yayaman na tayo! 6 na pirasong medalyong ginto lang yung nakuha ni na Lolo Eloy at Mang Boni nung umagang yun, Sir Jupiter. Agad nilang pinaghatian. Walang dapat na makaalam nito. Malamang marami pa tayong mahuhukay. Pero tay, paano tong si Katigbak? Dalhin na natin sa ospital. Mahirap na. Baka narinig niyan tungkol sa ginto. Baka nga nagkukunwari lang yan na walang malay. Tandaan mo anak, masamang tao yan. Kapag hinayaan nating mawala sa mga kamay natin ang taong yan, gagawa at gagawa ng paraan yan para mapasa kanya ang ginto. Pinagnakawan na nga tayo. Pag nanakawan pa tayo uli. Anong gagawin niya sa kanya, tay? May hiwalay na kubo doon sa kabilang dulo ng bukid ko. Pahingahan ko sa tanghali. Doon muna natin siya ikadena. Hatdan na lang natin araw-araw ng tubig at pagkain. Ha? Ikukulong natin? Nakakadena pa. Di ba illegal yun? Masamang tao nga ito anak. Kailangan nating gawin yun habang kinukuha natin ang ginto. Kapag nakuha na nating lahat at naitago na maayos, saka natin siya pakakawalan. Iiwan na natin ang lupang to at lalayo tayo sa hindi niya tayo mahahanap pa. Patas na. Walang nagawa si tatay kung hindi sumunod sa kagustuhan ni Lolo. Nagukay sila ng nagukay. Yung kalansay na nakita nila ay naisama na sa mga lupang basta na lamang itinapon sa isang gilid. Pero napagod lang sila sa maghapon. Wala na silang iba pang nakita. Nagpahinga sila doon bago pa dumilim at doon na nagluto ng hapunan sa bahay ni na Lolo. Galing akong Saudi dati kaya alam kong hindi Saudi gold o kahit ano pang modernong ginto itong nakuha natin. Sinauna to. Kaya kung sinauna yan, malamang talaga may kasama pa yan. Ituloy pa natin ang paghahanap. Baka mas malalim lang ang pagkakabaon. Tay, lumang kwento na yan gasgas na. Yung sinasabi na may nakabaon na Yamashita's treasure dito sa Zambales. Nagsimula lang naman yung kwentong yun dahil maraming nagtago rito ng mga sundalo nga po nung patapos na yung gera. Kung may usok, may apoy. Kaya nagkaroon ng ganong mga kwento ay dahil nga may pinagmulan. Ngayon may nakuha na tayong ilang piraso ng ginto. Alangan namang basta na lang natin talikuran to. Anak, baka nga kaya tayo pinadaan doon sa pagsubok na panloloko ay para ibigay sa atin ang biyayang ito. Oo nga, binigyan na tayo ng patikim. Nasa sa atin na kung magpupursige tayo. Sige, nasa sa inyo na ho yun. Pero kailangan ko na bumalik na Maynila sa trabaho ko. Magbus ka na lang anak ha? At sabihin mo sa nanay mo, doon na muna siya sa inyo habang hinahanap pa namin ni Bonnie si Katigbak. Mabuti nang wala siya rito at yun ang alam niya. Kami na ni Bonnie ang bahala rito. Yun nga ang sinabi sa amin ni tatay pag-uwi niya, Sir Jupiter. Pero kinagabihan, si Lola Dali naman ang binangungot sa tabi ko. Wag! Layuan mo ko! Nako! Salamat at ginising mo ako, Apo. Ano pang napanaginipan ninyo, Lola? Takot na takot kayo. Para kayong may nilalabanan. Huwag mo nang itanong, Apo. Baka matakot ka lang. Samahan mo muna akong makainom ng tubig at matulog na tayo ulit. Kinabukasan, Sir Jupiter, habang naghahanda akong pumasok sa eskwela ay naghahanda naman si tatay na pumasok sa trabaho. Narinig namin nakausap ni Lola Dali yung kapitbahay naming si Aling Sol na bumibili ng sardinas at itlog sa tindahan ni nanay. Si Aling Sol ay kilalang manghuhula doon sa lugar namin bukod pa sa pagiging manghihilot
at kumadrona. Naku, Sol. Ang sama ng panaginip ko kagabi. Sabihin mo nga sa akin kung anong ibig sabihin nun. Parang karugtong nung dating bangungot ni May eh. Karugtong nung bangungot ng apo nyo? Aba, hindi na basta bangungot lang yan kung magkapareho kayo ng nakita. Sige, ikwento nyo nga sa akin. Nakita ko yung bahay namin sa bukid, napapaligiran ng mga puntod. Pagkarami-raming puntod, pagkatapos, mula sa bawat puntod, may lumabas na kalansay. Sa simula, gumagapang sila. Pagkatapos, nagsitayo na sila. Nakapaligid sila sa bahay. Naglakad sila patungo sa bahay namin. Nag-iisa ako ron. Sumisigaw ako pero walang tunog na lumalabas mula sa aking bibig. Ganon-ganon din yung bangungot ni May nung natulog siya sa amin sa bukid. Pero mas malala itong bangungot ko, Sol. Sa panaginip ko, tuluyan silang nakapasok sa bahay. Yung isa sa kanila, sinakal ako. Ramdam na ramdam ko yung mabutong kamay na sakmal ang aking leeg. Hindi ako makahinga. Mabuti na lang, ginising ako ni May. Napakapit ako sa braso ni tatay sa aking narinig, Sir Jupiter. Nanlamig ako sa takot. Si tatay naman niyakap ako pero sinenyasan akong huwag mag-ingay para marinig pa namin ang susunod na sasabihin ni Aling Sol. Nako, masamang pangitain yun, Aling Dolly. Lalo pat dalawa na kayo ng apo mo na nanaginip ng ganun. Parang pinagbabantaan kayong dapat ninyong lisanin ng lugar na yon. Mukhang hindi magandang enerhiya sa nabili ninyong bukid. Naman, Sol. Alam mo namang doon na namin inilagay ang lahat ng meron kami ni Eloy. Paano namin iiwanan yon? Yung bukid na lang ang tanging kayamanan namin ngayon. Gaano man yung kasimple. Pag-isipan nyo rin ang mabuti ha, Aling Dolly. Kasi, alam nyo kung minsan, ang mga lupa may mga tinatawag na bantay. Hindi mga taong bantay ha, mga kaluluwa. Kapag ayaw nila na may manirahan doon, gumagawa sila ng paraan para paalisin. Baka yung mga sinaunang may-ari ng lupang iyan, may inilibing dyan na mga tagapagbantay ng lupa para paalisin ang sino mang ayaw nilang manirahan dyan. Ganyan nga rin daw ang ginagawa ng mga nagbabaon ng ginto at iba pang kayamanan. Ibinabaon nila sa ilalim ng libingan ng kanilang mga kapamilya o katiwala. Ipinagbibili nila doon sa mga nakalibing na bantayan ng kayamanan laban sa sino mang gustong umangkin. Ibig mong sabihin, pinapaalis kami sa lupang yon. Binayaran namin yun eh. Doon nga naubos ang retirement fund ni Eloy. Di ibenta nyo yung lupang yan. Pagkatapos, sa ibang lugar na kayo maghanap ng kapalit. Basta sinasabi ko sa inyo, hindi maganda yung nakuha niyong lupa. Hindi makakabuti sa inyo. Hindi nalaman ni Lola na narinig namin ang pag-uusap nila ni Aling Sol. Hindi rin sinabi sa akin ni tatay na sa halip na pumasok sa trabaho ay bumalik siya sa Zambales noong araw na yon. Saka ko na nalaman ang kwento nung 18 years old na ako. Ang sabi ni Lolo noong nagkwento siya sa akin, bago pa makarating doon si tatay, pinuntahan nila ni Mang Boni yung kubong kinaroroonan ni Katigbak para dalhan ito ng panibagong pagkain at inumin. Pero wala na raw ito roon. Hindi raw pala matibay yung kawayan kung saan nakakabit yung kadenang inilagay nila kay Katigbak, kaya nakaalpas ito. Wala na raw si Katigbak noong dumating si tatay. Kaya raw mas minadali nila ang paghukay para sa ginto. Tay! Tay! May nangyari kay nanay! Bakit? Anong nangyayari kay Dali? Binangungot ho kagabi. Mabuti na lang ginising ni May. Takot na takot ho eh. Pero huwag kayo mag-alala, okay na ho siya. Bangungot lang pala eh. Ikaw, Ernie, huwag mo akong binibigla ng ganyan. At baka ako naman ang atakihin. Abay, akala ko kung ano na. Pero tay, nakakabahala rin ho talaga. Kasi yung bangungot ni nanay, katulad ng bangungot ni May. Pero si nanay, sinakal nung kalansay sa panaginip niya. May sinabi pa si Aling Sol
na minsan daw kapag may ibinabawang kayamanan, talagang inilalagay sa ilalim ng libingan at yung nakalibing ang bantay laban sa mga gustong umangkin ng kayamanan. Kalokohan. O ikaw ha? May binanggit ka ba tungkol sa ginto? Wala po. Kahit kinanay, wala ho akong binabanggit. Ang alam nga nila sa bahay, hinahanap pa rin ninyo si Katigbak. Mabuti naman. Hala, tulungan mo na kami maghukay. Tay, nasaan ho yung kalansay na galing dyan sa hukay? Lipat ho muna natin ng libingan. Nako, natabunan na riyan sa tabi ng mga lupang galing din dito sa hukay. Hayaan mo na. Para na rin siyang nakalibing dyan. Ang mahalaga, mahanap na natin yung ginto. Halika na. Umuwi rin si tatay ng gabing yun na parang galing lang siya sa trabaho. Pero tuwing araw ng Sabado at Linggo, nagpapaalam siya sa amin na sasamahan niya sina Lolo Eloy at Mang Boni sa paghahanap kay Amante Katigbak. Hindi namin alam na sa mga pagkakataong yun ay umuwi siya sa Zambales para tumulong sa paghukay para maghanap ng ginto. Hindi na lamang daw iisang hukay ang ginawa nila. Nagbaka sakali na rin silang humukay sa mga katabing lugar sakaling doon ay may nakalibing na ginto. Ang alam din daw ng asawa ni Mang Boni ay kasama ito ni Lolo Eloy na naghahanap kay Katigbak. Naiwan sa kanilang kubo sa bukid si Aling Rosing kasama ng anak nilang dalaga na ang pag-iisip ay tulad ng sa 5 taong gulang na bata. Yung isa pa nilang anak ay pamilyado na at sa Maynila naninirahan. Isang araw ng Biyernes, 5:00 ng umaga, tumawag sa cellphone ni tatay si Lolo Eloy. Binangungot raw si Mang Boni at tumigil sa paghinga kahit ginigising ni Lolo. Isinakay daw ito ni Lolo sa jeep niya at dinala sa ospital sa bayan, pero dead on arrival. Diyos ko po! Si Bonnie! Pero teka, bakit nandun sila sa Zambales? Hindi ba hinahanap nila rito si Katigbak? At saka bakit dun sa kubo namin natulog si Bonnie? Bakit hindi siya umuwi kay Rosing? Saka na ho natin alamin, Nay. Mas mahalaga mapuntahan ko muna si tatay. Absent na lang po muna ako ulit sa trabaho. Abay, sasama ako. Noong nalaman daw ni Lolo Eloy na wala ng buhay si Mang Boni at pagkatapos niyang tumawag kay tatay, sinundunan niya sina Aling Rosing at ang anak nito at dinala sa ospital. Inabutan na sila roon ni na Lola Dali at tatay. Nakarating din sa ospital na tulad namin yung buong pamilya ng isa pang anak ni Mang Boni. Hinintay daw muna ni Lolo na naroon na si Lola bago siya nangumpisal ng buo sa 2 may bahay. Patawarin niyo kami ni Bonnie na nagsinungaling kami sa inyo. Ginawa lang namin ang lahat ng ito para sa kinabukasan ng aming mga pamilya. Para mabawi ang ninakaw sa atin na pinaghirapan namin ng buong buhay. Rosing, huwag kang mag-alala. Itutuloy ko pa rin ang paghahanap at anuman ang mahanap ko ay kahati pa rin namin kayo. Heto nga pala yung 3 medalyong ginto na parte ni Bonnie sa nahukay naming 6 na medalyon. Aalis na kami doon sa bukid. Kinukuha na kami ng anak kong naninirahan sa Maynila. Eloy, ang maipapayo ko sa'yo, tigilan mo na yan. Manahimik ka na rin sa piling ni Dahlia at ng pamilya ninyo. Matatanda na tayo. Gaano na lang ba ang kailangan natin para mabuhay? Yun din daw ang pinakiusap ni na Lola Dali at tatay kay Lolo Eloy nang makauwi sila sa kubo. Pero hindi matinag si Lolo. Dali, alam ko na yung tungkol sa bangungot mo. Naikwento sa akin ni Ernie. Huwag kang matakot doon. Huwag kang maniwala kay Sol. Kalukuhan yung mga sinasabi niya. Naikwento sa iyo ng apo natin yung panaginip niya, kaya nasa memorya mo yon. Kaya mo rin napapanaginipan at dinugtungan pa ng imahinasyon mo. Ganun lang yun.
Ito namang nangyari kay Bonnie. Hiwalay to. May mga namamatay talaga sa bangungot. Marami. Walang kinalaman ito sa ginagawa namin. Kailangan kong mabawi yung perang ibinayad natin sa lupang ito. Ang tanging paraan na lang ngayon ay sa pamamagitan nitong gintong nakabaon dito sa lupang to. Pangako, kapag nakuha na natin yun, lalayo na tayo. Doon sa malayong malayo. Pero tay, nakukonsensya ako doon sa natagpuan nating kalansay. Kailangan hanapin natin yun doon sa mga umpok ng lupa at ilibing natin ng may dignidad. Isipin nyo na lang kung nagkataong kamag-anak natin yung nakalibing doon. Hindi ba ayaw din nating mabarubal na lang yung kanyang mga labi? Kahit ayaw na raw sanang mag-aksaya pa ng oras si Lolo Eloy, hindi ito tinantanan ni tatay hanggang pumayag. Pinuntahan nila yung unang bunton ng lupa mula sa kauna-unahang hukay na ginawa nila. Maingat nilang hinanap mula roon ang kalansay. Pero wala silang nahanap. Bakit wala rito? Tay, sigurado ba kayo na hindi nyo nailipat sa ibang lugar? Hindi na nga namin pinagkaabalahan pa yun eh. Basta inalis na namin sa hukay para hindi makaistorbo. Initsa lang namin dito sa kung saan din namin initsa yung pinapala naming lupa mula sa hukay. Kaya dapat andito lang yun. Natabunan lang. O baka naman nakuha ng aso. Hindi na raw nahanap ni na tatay at Lolo Eloy yung kalansay, Sir Jupiter. Wala rin silang maapuhap na paliwanag sa misteryo ng nawawalang kalansay. Pero isang napakabigat na pasanin daw yun sa konsensya ni tatay. Isinasama na lang daw niya palagi sa kanyang pagdarasal ang sino mang kaluluwang nagmamay-ari ng butong yun. Kasabay ng pagiging ng tawad sa pagkakaistorbo nila sa pinaglibingan nito. Doon na uli tumira si Lola Dali sa bukid kasama ni Lolo Eloy. Wala pa rin akong kaalam-alam noong mga panahong yun sa mga nangyayari. Dahil ayaw paawat ni Lolo na pilitan si tatay na patuloy na tumulong sa kanya sa paghuhukay tuwing araw ng Sabado at Linggo. Habang naghuhukay daw sina tatay at Lolo Eloy, hinahatdan sila ng pagkain ni Lola Dali. Isang tanghali, narinig na lang ni na tatay at Lolo ang tili ni Lola. Tulungan niya ako! Tulong! Tulong! Nagkukumahog na hinanap ni na tatay at Lolo Eloy si Lola batay sa pinagmulan ng kanyang mga sigaw. Nakita nila siya sa kauna-unahang hukay na ginawa nila. Yung kung saan nila unang nakita, yung kalansay. Nakahiga si Lola Dali, mulagat sa takot ang mga mata, nakayakap sa kanya yung nawawalang kalansay. Dali! Nay! Nay! Tay, bakit nandito yung kalansay? Tumalon sila sa hukay para saklolohan si Lola pero wala na itong buhay. Nahirapan din silang alisin yung kalansay sa pagkakayakap kay Lola. Pagkahigpit-higpit daw noon. Ang mas nakakapagtaka pa ay buong-buo uli yung kalansay samantalang alam nilang nagkalasog-lasog na yun noong ginalaw nila noong una nilang natagpuan. Muling naiwan yung kalansay sa hukay noong iniahon nila si Lola at dinala sa ospital. Alam na nila ang sasabihin sa emergency room. Dead on arrival. Iniuwi nila sa Maynila ang bangkay ni Lola. Hindi ko matanggap na wala na siya. Lola! Lola ko! Dali! Bakit mo ko iniwan? Hindi ko kaya. Kinagabihan pagkatapos ng libing ni Lola ay binangungot uli ako, Sir Jupiter. Nakita ko uli yung bahay nila sa bukid. Nakita ko si Lola na sinasakal ng isang kalansay. Tumakbo ako papunta sa kanya para saklolohan siya.
Pero paglapit ko, binitiwan siya ng kalansay at ako naman ang binalingan. Sinakmal ako nito sa leeg. May? Ano nangyayari sa'yo? Gising, anak! Gising! Mabuti na lang at doon ako natulog sa tabi ni nanay at tatay noong gabing yun, Sir Jupiter. Itinabi nila ako dahil iyak pa rin ako ng iyak. Pagkagising, ikinuwento ko ang aking napanaginipan. Dahil pala roon, kaya agad na bumalik sa Zambales sina tatay at Lolo Eloy ng sumunod na araw. Hinanap daw nila yung kalansay para ilibing, pero hindi na nila uli nakita. Kinumbinsi ni tatay si Lolo na sumangguni kay Aling Sol. Iyan na nga ba ang sinasabi ko kay Aling Dali noon? Babala na yung mga bangungot nila ni May. Ngayong binabangungot uli si May, baka ang ibig sabihin nito, siya naman ang isusunod. Kaya nga gusto kong ilibing yung kalansay pero nawala uli. Anong pwede namin gawin? Kailangan natin protektahan si May. Kailangang putulin ninyo ng lubos ang anumang koneksyon ninyo sa lugar na yon. Huwag kayong magdala rito ng kahit na anong may kinalaman doon. Sunugin niyo lahat doon. Pagkatapos, pabasbasan niyo yung lugar. Sinunod yun ni na tatay at Lolo Eloy, Sir Jupiter. Yung 3 medalyong ginto na nakuha nila roon ay inilibing nila uli kung saan nila ito natagpuan. Yung mga alagang hayop nila Lolo ay ibinenta nilang lahat sa palengke. Yung kubo at lahat ng laman nito ay sinunog nila. Pagbalik nila sa Maynila, pati yung jeep ni Lolo Eloy ay pinagbili niya. Sa amin na tumira si Lolo. Naging tahimik siya at malungkutin. Naunawaan ko naman dahil ramdam ko rin yung lungkot ng pagkawala ni Lola. Noong taong 2010, 18 years old na ako. 4 na taon makalipas ang pagkamatay ni Lola. Nasumpungan ko si Lolo na tahimik na umiiyak sa araw ng kanyang death anniversary. Hinimas-himas ko siya sa likod. Lo, tama na po. Makakasama yan sa inyo. Alam kong miss na natin si Lola. Pero I'm sure masayang-masaya siya dahil minahal niyo siya ng buong buo. Kasalanan ko kaya namatay siya. Inatake po si Lola. Walang may kasalanan sa nangyari. Nasa edad ka na, Apo. Panahon na para malaman mo ang totoong nangyari. Hindi namin to sinabi sa'yo noon kasi napakabata mo pa. Ayaw namin magkaroon ka ng trauma. At doon nga ikinuwento sa akin ni Lolo ang lahat ng isinalaysay ko sa inyo, Sir Jupiter. Hindi ako halos makapaniwala sa aking mga narinig. Diyos ko! Halos nagkatotoo pala yung mga bangungot ko. Patawarin mo ako, Apo. Ako ang nagdala ng kamalasan at trahedyang yun sa buhay ng pamilya natin. Lagi namang yung kapakanan namin ang iniisip nyo, Lo. Lahat naman yun ginawa nyo para sa amin. Kung sana ay nakontento na lang ako sa buhay namin dito. Sa tabi ninyo. Wala akong nagawa kundi yakapin at aluin na lamang si Lolo, Sir Jupiter. 2 taon makalipas noon, 2012, kasama namin si Lolo sa mall. Ginagawa namin yun kapag may konting extra para malibang din siya. Oktubre yun, hindi naman namin naisip na magkakaroon ng masamang epekto kay Lolo ang buwan na yun. Papasok kami sa isang kainan nang biglang natigilan si Lolo. Humawak sa dibdib at bumagsak sa sahig. Agad kaming tinulungan ng security guard at tumawag ito ng emergency response. Habang inilalagay sa stretcher si Lolo, nakita ko ang maaaring nakaapekto sa kanya. Isang life-sized na plastic na kalansay ang nakasabit sa gilid ng pinto ng kainan. Bahagi ng mga dekorasyong pang-Halloween. Katulad ni Lola, pagdating ni Lola sa emergency room, dineklara siyang
dead on arrival. Hindi ko pwedeng sisihin yung restaurant dahil kung tutuusin ay hindi naman nakakatakot yung dekorasyon nila. Halatang halata na plastic at kahit bata, hindi masisindak. Iba lang talaga ang naging dating nung kalansay kay Lolo. Akala ko, Sir Jupiter, yun na ang kahuli-hulihang yugto ng kwentong yon sa buhay namin. Hindi pa pala. Sa lamay ni Lolo sa isang maliit na puneraryang malapit sa tinitirahan namin, may dumating na napakalaking flower arrangement. Kakaiba yun dahil wala namang kaming kakilalang mayayaman na magpapadala ng ganoon kamamahaling bulaklak. Nagulat ako sa nakasulat doon. Alaala ni Amante Katigbak. Agad ko itong ipinaalam kay tatay. Kitang-kita kong namutla siya sa sinabi ko. Sigurado ka? Andun, Tay. Tignan nyo. Ibig sabihin na trace niya tayo? Pero bakit pa siya magpapadala niyan? Siya na nga itong may atraso sa pamilya natin. Imposible yan, May. Malamang may nanloloko sa atin. Hindi yan si Katigbak. Patay na si Katigbak. Ho? Eh di ba nakatakas siya kina Lolo? Paano nyo nalaman na patay na siya? Nabalitaan nyo ba? Doon ko nalaman na hindi pa pala buong katotohanan yung ikinwento sa akin ni Lolo, Sir Jupiter. Nagtapat sa akin si tatay. Hindi siya nakatakas, May. Nung dumating ako nun sa Zambales, inabutan ko sina tatay at Mang Boni na namumroblema dahil nung pinuntahan nila si Katigbak, inabutan nilang patay na. Naninigas na yung bangkay. Diyos ko! Sinong pumatay? Anduda ko inatake siya dahil sa sobrang takot nung nakita niya yung kalansay sa hukay. Pero alam po, buhay pa siya nung iniwan nung nakakadena doon sa kubo ni Mang Boni. Pinusuan ko pa ulit siya eh. Malamang inatake siya ulit nung wala na kami at natuluyan na. Anong ginawa nyo? Nagdesisyon sina tatay at Mang Boni na ilibing siya sa tabi ng kubo. Wala naman daw nakakaalam. Kung ipagbibigay alam pa raw namin sa kinahukulan, kami pa ang makukulong, samantalang kami na nga ang nadehado. Oh my God! So kung kayo lang ang nakakaalam sa nangyari, sino itong magpapadala ng bulaklak sa pangalan niya? Kinagabihan, Sir Jupiter, kung kailan pa naman dagsa ang mga bisita mula sa aming kapitbahay, may nakita kong lalaking nakatayo sa tabi ng kabaong ni Lolo. Nasa medyo malayo ako at maraming taong nakapagitan sa amin pero hindi ako maaaring magkamali. Ang nakita ko ay si Amante Katigbak. Naaalala ko pa ang hitsura niya mula noong 12 years old pa ako. Lalong-lalo na yung kanyang malaking nunal na kasinlaki ng pasas sa itaas ng kanyang kanang kilay. Para akong nanigas sa takot sa aking kinatatayuan. Nanlamig ang aking buong katawan na para akong hihimatayin. Pagkatapos mula sa kabilang panig ng kwarto nakita ko si tatay. Nakamulagat din siya kay Amante Katigbak. Pareho kami nang nakita. Bigla na lang bumagsak sa sahig si tatay at nagsigawan at nagkagulo na ang mga tao. Tumakbo ako patungo kay tatay at nawala sa tabi ng kabaong ni Lolo ang multo ni Katigbak. Na-stroke si tatay, Sir Jupiter. Mula 2012, naging paralisado na ang kalahati ng kanyang katawan. Hindi siya makalakad. Hindi rin siya makapagsalita ng tuwid. Noong 2018, napabalita na may mga inarestong Hapon at Pilipinong treasure hunters sa Capones Island sa Zambales. Nakita yun ni tatay sa cellphone. Iminuwestra niya yon sa akin na parabang sinasabing kahalintulad sila ni na Lolo Eloy na naghahanap ng mga gintong pinaniniwalaang inilibing ng mga sundalong Hapon noong katapusan ng World War II. Wala na rin si tatay, Sir Jupiter. Isa siya sa mga tinamaan ng COVID noong kasagsagan ng pandemic. Magmula noong dinala siya sa ospital hanggang sa na-cremate siya ay hindi kami pinayagang lumapit. Napakasakit ng kanyang sinapit.
Hanggang ngayon, iniisip ko pa rin kung kaparusahan nga ba yung mga sinapit ni na Lolo Eloy at tatay. Hindi ko alam pero patuloy kong ipinagdarasal na sana'y patawarin na sila sa kung anumang pagkakasala at dalhin ang kanilang mga kaluluwa sa kaluwalhatian. At para na rin sa kanila ipinagdarasal kong manahimik na ang mga kaluluwa nung kalansay na kanilang ginampala at pati na rin si Amante Katigbak. Batay sa kwento ni na tatay at lolo, walang kalinawan kung siya nga ba ang nanloko sa amin o wala siyang alam at sadyang ginamit lang ng sindikato. Kung ano pa man, bahala na ang Diyos sa kanyang kaluluwa. Naway manahimik na silang lahat sa kabilang buhay. Magandang araw po sa inyong lahat. Lalo na po sa mahusay na team na bumubuo sa channel na Kwentong Takipsilim. Tawagin niyo na lang po ako bilang Trish. Hindi totoong pangalan. Isang real estate agent from Manila. To be honest, kahapon lang po talaga ako nagsimulang makinig ng mga kwento dito sa inyong channel mula nang i-introduce sa akin ng best friend kong si Riz ang isa sa mga content nyo. At aaminin ko, Sir Jupiter, talagang na-impress ako sa ganda ng quality ng mga kwentong inilalabas dito. Kaya nga heto po at naisipan ko ring mag-email sa inyo ng sarili kong karanasang sana po ay magsilbing aral sa mga makikinig ng aking kwento. 4 years ago na po mula nang mangyari ito sa akin. But until now, sa tuwing naaalala ko ito, pakiramdam ko ay parang kahapon lang naganap ang lahat. It was year 2019. Nagkaroon kami ng bagong kasamahan sa pinagtatrabahuan naming real estate company. Kung saan isa po ako sa napipisil noong pumalit sa magre-retire na naming manager na si Mrs. Aguilar. I was one of the best agent that time. Kaya hindi na rin naman po nagtaka ang mga kasamahan ko nang sabihin yun mismo sa amin ni Mrs. Aguilar. Although hindi pa yun official that time, alam ko sa sarili ko na sa akin na nga mapupunta ang inaasam kong promotion. Hanggang sa bigla na lang dumating ang probinsyanang nagngangalang Clarissa na sumira ng lahat ng inaasahan kong mangyari. All eyes here, guys. I have good news. Alam nyo ba na record-breaking ang naging sales natin this week? Sobrang naging sunod-sunod ang malalaking transaction natin. And it's all thanks to our new employee, Clarissa. Wow, Clarissa, ang galing mo naman. Mukhang may tatalo na yata sa pambato natin si Trisha. Ay, true. Mukhang delicate sa promotion ni ate girl. May kakompetensya na eh. Alam nyo, kayong dalawa, ang sama nyo kay Trish. Palibasa nun pa kayo naiingit sa kanya eh. I'm sure kaya niyang mabawi agad yun, no? Trish pa rin ako. Psst, arte mo. We're just joking around. Masyado mo namang sineseryoso. Affected much? Palibasa ikaw, alam mong kahit kailan, wala kang binatbat kay Trish. Kaya sapat na yung pa-support ka na lang dyan. Che! Guys, ano ba? Wag na nga kayong mag-away.
It's not a big deal naman. Bakit hindi na lang tayo maging masaya para sa new coworker natin si Clarissa? Why don't we congratulate her na lang? It's not that bad na magbigay din naman ako sa iba paminsan-minsan, right? Lalo na sa bago. Congrats, Clarissa, ha? I'm sure ginalingan mo dahil kailangan mo yung makukuha mong komisyon, tama ba? Oo. Tama. Salamat. But if I'm being honest, no offense, Trish, ha? Pero yung performance alone ni Clarissa ngayong week, mas maganda yon kesa sa naging performance mo for this whole month. Mukhang masyado kang nakakampante, kaya I think a little competition won't harm. Ikaw rin, if Clarissa's good performance continues, maybe eventually she'll get the position I first thought of passing on to you. Bagay na hindi ko akalaing magagawa ko sa ibang taong wala namang direktang kasalanan sa akin. Ayos ka lang, friend. Oh, oo naman. Bakit naman hindi? Sure ka? Hindi ka affected sa sinabi ni Mrs. Aguilar kanina? No, of course not. Bakit naman ako magiging affected? Alam mo, I'm confident with my talent. Alam kong magaling ako. Kaya, bakit naman ako ma-threaten sa malansang Clarissa na yan? Ay, naaamoy mo rin pala siya, friend. Akala ko kasi ako lang nakakapansin na parang palagi na siyang amoy sardinas. Oh, Clarissa, you're late. I'm sorry, ma'am.
Inihatid ko pa po kasi sa school yung kapatid kong bunso eh. Nagkasakit po kasi bigla yung naghahatid sa kanya sa school. Okay. Since this is the first time, palalampasin ko to. Pero wag na sanang mauulit, Clarissa, okay? Yes, ma'am. Anong amoy yun? Ang lansa! Oo nga, OMG! Masusuka yata ako. Napaka-uwi naman ng mga to. Tatapon lang yung baon ni Clarissa. Huwag nga kayo maarte. Actually, Migo, I agree with them this time. Medyo malansang ha? Ang sangsang ng amoy. Ano ba yung baon mo, Clarissa? Sardinas yun. Pasensya na kayo guys ha. Lilinisin ko na lang. Halos araw-araw yata mula noon, Sir Jupiter, ay naging routine na namin ni Antoinette na pasaringan si Clarissa tungkol sa malansang amoy ng halos araw-araw na rin yata niyang baong sardinas. Hindi ko talaga alam noon kung bakit ganun palagi ang kinakain niya. Malaki naman ang nakukuha niyang komisyon. Dahil palagi naman siyang nakakabenta ng condo unit. Kaya nga puring-puri siya ni Mrs. Aguilar. Habang ako ay palagi na lang nasisita sa performance ko na mula nang dumating si Clarissa ay lalo ko pang napabayaan. Dahil mas nagpo-focus na ako noon sa pang-aapi sa kanya nang hindi ko namamalayan. Ginawa naman ni Clarissa ang lahat para lang iwasan kami ni Antoinette at makapag-focus siya sa trabaho. Pero talagang hindi po namin siya tinigilan ng mga panahong yun hanggang dumating ang araw na pinakahihintay namin. Ang araw na tuluyan na nga siyang napikon at kusang umalis sa trabaho. Aray! Bakit mo ako tinisod? Oops! My bad. Hindi ko napansing dadaan ka pala eh. Buti na lang hindi mo dala yung baunan mo. Kundi, mangangamoy sardinas na naman dito. Hoy, below the belt na masyado yung kamalditahan yung dalawa ah. Wala ba kayong magawang maganda sa buhay nyo? Lalo ka na, Trish. I expected more from you. Akala ko pa naman, professional kang tao, yun pala. Di bali na nga. Clarissa, tulungan na kita. Dumudugo yung tuhod mo. Oh. Yung bracelet ko. Naputol yung bracelet ko. Bakit pati yung bracelet ko hindi nadamay nyo? Bakit? Medyo nagulat kami ni Antoinette sa naging outburst noon ni Clarissa, Sir Jupiter. Lalo na nang bigla siyang dumiretso sa office ni Mrs. Aguilar at paglabas niya ay umiiyak siya at dala-dala niya na yung mga gamit niya. Kinabukasan po noon, hindi na pumasok si Clarissa at sinabi mismo sa amin ni Mrs. Aguilar ang dahilan kung bakit. I'm so disappointed in you, Trish. Bakit mo naman ginawa yun sa tao? Ganun ka na ba kadesperadang makuha ang posisyon ko? Alam mo bang yung bracelet na nasira dahil sa pagpatid mo kay Clarissa? Galing pa sa nanay niyang namatay nung bata pa lang siya? Isa pa, alam niyo bang kaya pala laging sardinas ang ulam na binabaon niya dahil dun siya mas nakakatipid dahil may supply sila noon mula sa dating pinagtatrabahuhan ng tatay niyang kamamatay lang din nung isang taon? Si Clarissa ang bumubuhay sa 6 niyang kapatid. Hindi niyo alam kung anong klaseng hirap ang dinadanas ng tao tapos ganun pang ginawa niyo?
Aaminin ko, Sir Jupiter, nakaramdam po talaga ako ng matinding guilt nang malaman ko ang lahat ng yun kay Mrs. Aguilar. Pero huli na ang lahat para magsisi pa ako. Isa pa, medyo nadala rin ako nang sabihin sa akin ni Antoinette na ito na raw ang pagkakataon kong bawiin ang nasira kong performance at dahil doon ay nabulag na naman ako sa sarili kong kasakiman. Mabilis pong lumipas ang isang linggo at sa isang iglap ay parang bumalik agad sa dati ang buhay ko sa trabaho. Yun nga lang, ngayon ay mas inis sa akin ang iba naming workmates, lalong-lalo na si Migo, na naging ka-close kasi talaga ni Clarissa. Ang buong akala ko naman po noon ay ayos na talaga ang lahat. Hanggang isang umaga, Ano kaya yung nasa ibabaw ng desk ko? Flowers and chocolates. Kanino naman kaya to galing? Hi, Trish! Ay, wow! Flower bouquet at chocolates. Kanino galing? Ewan ko, nakita ko lang yan dito sa ibabaw ng desk ko eh. Uy! Di kaya may secret admirer ka? Haba ng hair, ah! Sana all! Ganda ko kasi eh. Ganda ka dyan. Eh bakit Black Rose ang binigay sa'yo, Aber? Alam mo ba ang meaning ng Black Rose ay hatred, despair, at death? Feeling nito. Che! Hindi ka lang eh. Wala ka kasing flower. Favorite color kasi ni Trish ang black, no? Eh, pato masyado. Hayaan mo na nga yan, Net. Masisira lang ang mood natin kung papatulan mo yan. Sa bagay. Mukha pa namang masarap yung chocolates na yan. Mukhang imported eh. Tikman mo nga, Trish. Sige. Uy, grabe ang sarap nga. Ay, sa wakas, after how many years, mukhang magkaka-boyfriend na ulit ako. Oh my gosh! Ano ba nangyayari sa akin? Kanina pa ako suka ng suka. Kalma ka lang, Trish. Kalma ka lang. Makapaghilamos nga muna. Teka, ano ba itong nakakapakong something na palibot sa labi ko? Ang kati! Nasaan na ba yung salamin? Ano tong tumubong mga butlig sa labi ko? Nakakadiri! Bakit parang dumadami? Ang kati! Kumakalat sa buong mukha ko! Tulong! Tulungan niyo ako! Sino yan? Sino yung tumatawa? Ikaw naman ngayon ang patitikimin ko ng kahihiyan, Trish. Sino nandyan? Sino ka? Huwag mo akong takutin!
Mag-isa lang ako noon sa apartment na inuupahan ko, Sir Jupiter, kaya halos mabaliw ako nang makarinig ako ng mga nakakatakot na bulong at hagikik mula sa isang babae. Matinding kilabot ang bumalat noon sa buo kong katawan pero hindi ko pumagawang tumakbo palabas dahil sa hindi ko malamang dahilan. Hanggang sa pagharap ko sa salamin, halos manlaki po ang mata ko nang makita kong may isang imahen ng babaeng natatakpan ng mahabang buhok ang mukha ang nakatayo sa likuran ko. Kung kani-kanino ako lumapit para lang maipagamot ko ang mga butlig at pantal na bigla na lang pong tumubo sa buong mukha ko, Sir Jupiter, lalo na sa mga labi ko. Halos hindi na ako makakain o makapagsalita ng maayos dahil doon. Kaya hindi na rin po ako makapasok sa trabaho. Sobrang tinding kamalasan po ang nangyari sa akin noon. Nagawa ko na pong humingi ng tulong sa iba't ibang dermatologists, pero lahat sila ay walang nagawa para alisin yung kondisyon ko sa balat. Ganon din po yung mga nilapitan kong psychologist na wala ring nagawa para alisin yung mga boses na naririnig ko sa utak ko. Hanggang sa may nakapagsabi po sa akin na magpunta raw ako sa albularyo na noon ay hindi ko naman po talaga pinaniniwalaan. Sa sobrang pagkadesperada ko lang talaga ng mga panahong yun, ay sumunod na lang ako. Kinukulam ka, Iya. Meron kang isang kakilala o kasama sa trabaho na galit na galit sa'yo. At siya ang nagbibigay sa'yo ng sakit na dinaramdam mo ngayon. Isang taong galit sa akin? Wala akong ibang maisip kundi si Clarissa. Paano po niya nagawa sa akin to, Manong? Meron siyang binigay sa'yong pagkain na hindi mo alam ay nilagay niya ng tinatawag na bulong. Marunong ang gumawa nito sa iyo, Iya. Kaya huwag ka munang mambintang hanggat hindi mo siya napapaamin kung ano ang kanyang pangalan. Trish, alam mo bang tinawagan ni Mrs. Aguilar si Clarissa para lang pabalikin dito sa company? At heto pa, pagbalik niya rito kanina, ina-announce na ni Mrs. Aguilar ang retirement niya. At sinabing si Clarissa na ang bagong manager natin at hindi na ikaw. Nag-resign na nga rin ako eh. Immediate resignation ang ipinasa ko. Ayoko na rito. Ganun na po ang biglang pag-iinit ng ulo ko na matapos ibaba ni Antoinette ang tawag ay agad akong nagbihis bago ako nagmamadaling nagtungo sa opisina. Walang iya kang babae ka!
Wala akong ginagawa sa'yo, Trish. Huwag mo akong simulan, please lang. Huwag ka nang magmangmaangan. Alam kong ikaw ang may kagagawa nito dahil ikaw lang naman ang may galit sa akin eh. Trish, ano ka ba? Pati ba naman yung galis mo sa mukha kay Clarissa mo pa rin sinisisi? Ano makukulang ba sinasabi mo? Balo ka na yata eh. Correct. Napakadesperada, nakakahiya. Saka for your information, Trish ha, halos lahat kami rito galit sa'yo. Si Antoinette lang yata yung kakampi mo eh. Kaso ang malas mo, nag-resign na siya kanina. May problema rin yata sa kanila yun. Mukhang ginugulpi ng kinakasama. Kasi daming pasasa buong katawan eh. Kaya panigurado, hindi ka rin yung madadamayan ngayon. Matinding kahihiyan ang inabot ko ng araw na yon nang bigla akong pagtawanan ng mga kasamahan ko sa trabaho. Sa mga sandali pong yun, Sir Jupiter, parang bigla na lang nanumbalik sa alaala ko yung mga panahong kami ang gumagawa noon kay Clarissa. Noon ko lang po na-realize na sobrang sakit pala. Hindi lang pala siya isang bagay na madali mo lang makakalimutan. Dahil hanggang hating gabi ay iniiyakan ko yun. Halo-halo na rin kasi ang nararamdaman ko. Guilt, pagsisisi, galit, lungkot. Kaya lahat ng yun ay iniiyak ko na lang. Sino ba tong storbong to? 12:00 na ng gabi kung tumawag. Hello? Iya, magpunta ka rito ngayon na. Kilala ko na ang pangalan na kumukulam sa'yo. Napaamin ko na siya kanina. Magagamot na kita. Bigla pong dumagundong ang dibdib ko noon, Sir Jupiter. Atat na akong makumpirmang si Clarissa nga ang may kagagawa nito sa akin. Pero Antoinette. Antoinette ang pangalan niya, Iha. biglang nalaglag ang pangako sa narinig na pangalang binanggit ng albularyong si Mang Ruben. Hindi po ako makapaniwala noon, Sir Jupiter, na si Antoinette pala at hindi si Clarissa ang gumagawa nito sa akin. Napakaraming tanong sa isip ko ng mga sandaling yun. Bakit niya ginawa yun sa akin? Hindi ba't magkaibigan kami? Anong kasalanan ko sa kanya? At sa lahat ng tanong ko, Sir Jupiter, ay isa lang ang naging sagot. Inggit, Iha. Yun ang sinabing dahilan sa akin ng mangkukulam na si Antoinette nang makausap ko siya. Matagal ka na raw niyang kinaiinisan pero pinili niyang maging malapit sa iyo para mabantayan niya ang bawat kilos mo hanggang sa makakuha siya ng magandang tiyempo. Doon ay napahagulhol na lang po ako. Hindi ko magawang magalit noon ng todo kay Antoinette dahil at some point of my life ay naging ganon din ang ugali ko. Kaya nga po ganon na lang din ang pagsisisi ko sa mga ginawa kong kasalanan kay Clarissa. Kaya pagka-recover ko pala ay agad ko siyang pinuntahan.
Sorry, Clarissa. Sana mapatawad mo ako sa lahat ng ginawa ko sa'yo. Wala na akong ibang idadahilan dahil mali ako. Sorry talaga. Okay na yon. Huwag ka nang umiyak dyan. Ayoko rin naman ng gulo eh. Basta, huwag mo nang uulitin ha. Hindi ko alam kung paano nagawa ni Clarissa. Napatawarin ako ng ganun-ganun lang, Sir Jupiter. Pero laking pasasalamat ko na lang talaga sa kanya dahil after that, we became best friends. Hindi ko po akalain si Clarissa pa ang magpaparamdam sa akin ng feeling kung paano pahalagahan ng totoong kaibigan. Yung pagkakaibigan na walang itinatagong inggit o masamang damdamin para sa isa't isa. Yung pagkakaibigang hindi man perpekto, pero totoo. Hanggang ngayon nga po ay friends pa rin kami kahit na may asawa at anak na ako. Habang siya naman ay engaged na sa boyfriend niyang si Migo. I call her Riz now. Short for Clarissa. Para kako mas sosyal pakinggan. Anyway, tungkol naman po kay Antoinette. Wala na po akong balita sa kanya after kong malaman ang ginawa niya sa akin. Hindi ko rin naman po ginusto pang gumanti. Dahil wala naman akong mapapala doon. Hiling ko lang po sana tulad ko ay natuto na rin siya ng leksyon. At sana, tulad namin ni Clarissa, ay nakahanap din siya ng isang taong magpaparamdam sa kanya ng true meaning of friendship. Maraming salamat po sa lahat ng nagtiyagang makinig sa kwento kong ito. Hanggang dito na lang po muna. More power po sa inyo. At ngayon naman, eto na ang inyong paboritong shoutout portion. Shoutout kay Zyler Azikel, Zuri Aleka, Aiza Alejano, Kilabot King, Tessa Aguilar, Imelda Aviles, Elmer Ibanez Jr., Elizabeth Dacles, Kenneth Matibag, at Colette Chanel. Basahin naman natin ang ilan sa magagandang comment mula kay Imelda Aviles at Jessie Marie. Komento ni Imelda sa kwentong pinamagatang Kasalanan ng Aking Ama. Have a blessed day po, kwentong takip silim, always listening while working. Napakaganda at buhay na buhay ang pagnanarrate ng story. Na kapag pumikit ka at pakinggan ang kwento, parang nararamdaman mo ang kilabot at hilakbot. Napakagaling ng ating mga narrators. More power po Sir Jupiter, Sir Wilmore, and Sir June. Ganon din kay Ma'am Anne. Have a blessed day everyone and God bless. Sabi naman ni Jessie Marie, napakaganda talaga ng mga stories dito sa kwentong takip silim. At I agree, dapat may pananampalataya palagi sa Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi niya tayo pababayaan pag tumawag tayo sa Kanya. Sa mga hindi po nabanggit, sa susunod na lang po, huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan niyo. Muli po mula sa bumubuo ng kwentong takip silim, ito po ang inyong lingkod, Jupiter. Nagpapasalamat.